Nakakakilabot na mga pangyayari ngayon sa ating mundo, mga pagyanig sa iba't ibang panig ng ating planeta. At nito lamang mga sangkay, ang bansang Pilipinas ay tinamaan ng napakalakas na lindol. Ano nga ba ang realidad na sinasabi ng Biblia patungkol sa paggalaw ng kalupaan o pagyanig ng ating planeta? Ito nga ba ay bahagi ng propesiya na nakasulat sa Biblia patungkol po sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Katakot-takot na sigawan, pagkagulat sa mga nangyari. Ito ang reaksyon ng mga tao sa Pilipinas, doon sa Cebu, dahil sa malakas na pagyanig na tumama sa ating bansa. Ngunit ang pinakapag-uusapan talaga natin, mga sangkay, ay ang patungkol sa kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia na kaalaman tungkol po dito sa mga nangyayaring lindol sa iba't ibang panig ng ating mundo. Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng kamalayan kung papaano ito nangyayari at kung ano ang nakasulat sa banal na aklat upang tayo ay makapaghanda. Hindi na bago mga sangkay sa atin ang lindol. Sa iba't ibang panig ng ating mundo, nararanasan po ito. Lalong-lalo na po sa Pilipinas na halos araw-araw ay nangyayari ang paggalaw ng kalupaan na may iba't ibang klaseng lakas. Halos araw-araw mga sangkay ay nagkakaroon naman po talaga ng pagyanig. Ngunit sakto lamang ang lakas, hindi nakakapinsala. Pero mga sangkay, meron po talagang mga biglaang pangyayari na umaabot po sa mataas na level ng lindol ang tinatamaan sa ating bansa. At simula po nung nabuhay tayo sa ating mundo, marami na po tayong nabalitaan mga sangkay na katakot-takot na mga paggalaw ng kalupaan na nagdulot po ng malaking pinsala at pagkawala ng napakaraming buhay ng tao. Ito ang realidad na nangyayari ngayon sa ating planeta, dulot po nitong mga lindol. Ayon sa science, mga sangkay, ang mga lindol ay isang normal na nangyayari o natural na nagaganap sa ating mundo. Ang pinakaugat daw po neto, mga sangkay, ay ang sudden movement ng Earth's tectonic plates along faults. Isang proseso daw po, mga sangkay, ang bagay o ang kaganapan na ito na nagre-release ng stored energy in the form of seismic waves. Ang ating planeta, mga sangkay, ay may mga tinatawag na mga fault line. Sa iba't ibang panig ng ating mundo, makikita po yan, mga sangkay, ang isang linya na napakahaba na kahit ang Pilipinas ay mayroon din po yan, mga sangkay. Isa nga po sa kinakatakutan sa ating bansa ay ang tinatawag na The Big One, na ang buong NCR ay tatamaan ng lubha. Ang fault line, mga sangkay, na nasa Luzon, na makikita po sa Metro Manila, ayon po sa mga eksperto, ay lalong bumubuka at lumalala na, kung kaya't marami po sa ating mga kababayan ang pinapalikas o pinapaalista sa mga lugar na kung saan naroon po ang delikadong fault line. Dahil sa oras, mga sangkay, na gumalaw ang kalupaan, ang lugar na kung saan naroon po ang linya o tinatawag na fault line, kakainin po mismo, mga sangkay, yung mga nakapaligid na mga kabahayan. At ito po ay delikado kung meron pang mga nakatira doon. Kaya't marami sa ating mga kababayan na nakatira sa mga fault line area ay umalis na. Ngunit may iba po, mga sangkay, na talagang matitigas ang ulo at nananatili pa rin po sila sa lugar na kung saan delikado. So ito po ay normal na nangyayari sa ating planeta. Bahagi po ito ng natural, mga sangkay, na paggalaw ng ating mundo. Ngunit lubhang delikado. Ang Cebu, mga sangkay, o ang Visayas ngayon ay naghihinagpis dahil nga po sa biglaang pangyayari. Matapos nga po tumama, mga sangkay, ang napakalakas na lindol. Martes ng gabi, nung biglaang naganap, mga sangkay, ang paggalaw ng kalupaan sa Visayas. At ang Cebu, sa Bogo, ang naging sentro. Maraming mga gusali ang bumagsak. Nagkabitak-bitak ang mga kalsada. Nagbagsakan
ang ilang mga gusali doon sa Cebu at sa iba't ibang panig pa ng Visayas dahil po sa lakas ng lindol na ito. At ang nakakalungkot na pangyayari, may lubhang pinsala sa tao. May mga tao pong natrap, may mga taong sumakabilang buhay, may mga kababayan po tayo na hindi na po inabot ng bukas dahil po sa lakas ng tama ng lindol na ito. Isang nakakalungkot na pangyayari. Pagkatapos ng malakas na lindol, agad nagpanik ang maraming tao doon sa Cebu at sa iba't iba pang panig ng Visayas. Naglabasan sa kakalsadahan dahil nga po sa banta ng mga aftershocks at sa posibleng tsunami. At ang matindi pa po dito, mga sangkay, ayon po sa balita, ang supply ng kuryente sa Visayas grid ay bahagyang ninipis. Ayon kasi sa report mula po sa National Grid Corporation of the Philippines, bunsod daw po ito ng ipinapatupad na forced outage sa ilang power plant kasunod ng magnitude 6.9 na lindol doon sa Cebu. Nasa 27 power plants doon po sa Visayas ang nagkaproblema dahil nga po sa lakas, mga sangkay, ng tumama na lindol. At ngayon, marami pong mga lugar sa Visayas ang walang kuryente. Ang matindi pa po dito, mga sangkay, pagkatapos po ng lindol na ito, bigla rin pong sumabog ang Bulkang Taal. 2:00 ng madaling araw, mga sangkay. Ilang oras pa lamang matapos maganap ang lindol, bigla pong pumutok ang Bulkang Taal. Nagpakawala ng usok abo ang bulkang ito. 2:00 ng madaling araw. At ito ay tumagal ng 14 minutes. Ngunit ang tanong dito, mga sangkay, meron nga bang sinasabi ang Biblia tungkol po dito sa mga paggalaw ng kalupaan o lindol? Ano kaya, mga sangkay, ang sinasabi ng banal na aklat? Mababasa po natin, mga sangkay, sa Biblia ang napakaraming impormasyon tungkol po dito sa mga lindol na nangyayari sa ating mundo. At isa sa impormasyon, mga sangkay, na naitala sa Psalms chapter 18, verse 7 ay sinasabi, ang buong lupa ay nauga at nayanig. Pundasyon ng mga bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. May mga pagkakataon pala, mga sangkay, na hindi natural na lindol ang nangyayari sa ating mundo. Minsan, mga sangkay, ito daw po pala ay dahil sa galit ng ating Panginoong Diyos. Marami na pong pagkakataon sa ating mundo, mga sangkay, na nangyayari ang katakot-takot na mga pagyanig. At mayroon naman pong eksplanasyon dito, ang science. Ngunit hindi pa rin po natin maitatanggi na may mga impormasyon na nakasulat sa Biblia kung ano nga ba ang nangyayari sa ating mundo tungkol po dito sa mga lindol. At isa sa malaking impormasyon, mga sangkay, nagaganap ang ilang mga lindol dahil din daw po sa galit ng ating Panginoong Diyos. Isa rin pong impormasyon mula sa Biblia ang mababasa po natin, mga sangkay, na nagpapaliwanag, mga sangkay, kung gaano kamakapangyarihan ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Ayon po sa Nahum chapter 1 verse 5, nayayanig ang mundo sa kanyang presensya, pati na ang mga bundok at mga burol, at ang mga tao sa mundo ay nanginginig. Ganyan po kamakapangyarihan ang ating Panginoong Diyos na sa Kanya pa lamang pong presensya ay nayayanig na ang lahat ng bagay sa ating mundo. At eto, mga sangkay, pakinggan nyo po itong mabuti at intindihin po ng lahat na makakanood. Meron pong mahalagang mensahe ang ating Panginoong Diyos pala sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo pagdating po sa mga lindol. Sa Biblia kasi, may impormasyon na sinabi na bago daw po bumalik ang ating Panginoong Diyos
ay magaganap po muna mga sangkay ang mga katakot-takot na mga pangyayari. Ayon po sa Mark chapter 13 verse 8, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian. Ito po ay nagaganap ngayon mga sangkay. Maraming mga bansa ang hindi nagkakaunawaan at humahantong sa digmaan. At ito pa mga sangkay, lilindol sa iba't ibang dako. Sinabi po yan sa Mark chapter 13 verse 8. Ito po ay isa sa palatandaan na malapit nang babalik ang ating Panginoon. At tandaan po natin, ang mga pagyanig ay matagal na pong nangyayari. Ang mga digmaan ay matagal na pong nagaganap mga sangkay. Kung noon sinasabi ng mga mangangaral na malapit nang babalik ang ating Panginoong Diyos, paano na lamang po ngayon? Kaya't kailangan po talaga natin maghanda mga sangkay sapagkat itong mga lindol ay isa lamang pong paalala sa ating lahat na seryoso ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap ayon sa Biblia mga sangkay. So itong mga nararanasan ng ating planeta bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon ay simula pa lamang. Nagsisimula pa lamang pala mga sangkay. Kaya tayo mga naglilingkod o mga mananampalataya, dapat po talaga maghanda. Ngunit ito pa mga sangkay ang nakakakilabot. Sa future, pagkatapos maganap ng rapture, kung hindi ka makakasama, mararanasan mo ang katakot-takot na mangyayari sa ating mundo. Sa hinaharap kasi mga sangkay, yung mga maiiwan sa rapture, makakaranas po mga sangkay ng katakot-takot na lindol na hindi pa raw po nararanasan ng tao. Mababasa po natin yan mga sangkay sa Pahayag o Revelation chapter 16 verse 18. Ayon sa Biblia, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang nakakakilabot. Ito po ay magaganap mga sangkay sa hinaharap ng ating planeta at mararanasan po ito ng lahat ng mga taong maiiwan sa rapture. Sila ang makakaranas nito bilang isang parusa mula sa ating Panginoon. Dito mararanasan ng tao ang grabing galit ng ating Panginoong Diyos. And just imagine mga sangkay, ang lindol na ito na sinasabi sa Biblia ay lubhang malakas at hindi pa po ito nararanasan ng ating mundo. Simula daw po nung nagkaroon ng tao ang ating planeta. Ito ay lubhang nakakakilabot ayon po sa Biblia. Kung kaya't paghandaan po natin ito mga sangkay, paghandaan po natin spiritually. Dahil kung hindi po tayo handa mga sangkay at maiwan po tayo sa rapture, mararanasan po natin ang ganitong klaseng kakilakilabot na lindol na hindi pa nararanasan ng tao sa ating mundo. Kaya't magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil hindi po natin alam kung anong oras o anong panahon magaganap ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang mga lindol ngayon na nangyayari sa ating mundo ay paalala lamang mga sangkay na seryoso ang Biblia pagdating po sa mga propesiya na nakatala sa salita ng Diyos. Malapit nang babalik ang ating Panginoon at siya ay babalik na gaya ng isang magnanakaw.